Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang Magandang hapon mga ka-TNK. Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro. Ito po ang inyong programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Sharon. Magandang hapon din sa iyo, Miss Hani. Ang bilis ng mga araw. Women's Month na. Oo nga, Miss Sharon at mga ka-TNK, buwan na ng Marso. Ang buwan ng Marso ay National Women's Month. At syempre, ang March 8 naman ay International Women's Day. Yes. Talagang sigurado Miss Hani, abalang-abala na naman kayo ng Philippine Commission dito sa Philippine Commission on Women, PCW, bilang lead agency ng National Women's Month Celebration o ang NWMC. Ano nga ba ang paghahanda na ginagawa niyo ngayon? Ay nako, sinabi mo Miss Sharon, talaga namang sobrang busy tayo ngayon. Marami pong paghahandang ginagawa ang PCW at very timely, no? Ngayong hapon nga ay makakasama natin live dito sa studio ang isa sa mga punong abala para sa 2025 NWMC. Okay. Now, wow! Excited na nga ako na malaman yan, Miss Hani, at sigurado akong excited na rin ang ating mga ka-TNK na malaman kung paano sila makikibahagi sa 2025 NWMC o ang National Women's Month Celebration. Yan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, Miss Sharon, nais nating ipaalam sa ating mga ka-TNK. Ayan, nais nating ipaalam sa ating mga tagapakinig at manonood na ang Tinig ng Kababaihan ay mapakikinggan na ngayon sa Radio Magazine 1278 kHz. Tuwing Biyernes po yan, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Tama yan, Miss Hani, at mapapakinggan pa rin tayo sa pamamagitan ng mga replay natin sa Radyo Pilipinas 1. Tuwing Sabado, 5:00 hanggang 6:00 ng hapon, mapapanood din po tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa For the Box. Ayan, Miss Sharon, ngayon naman, dumako naman tayo sa ilang mahahalagang paalala. Sige, punta na tayo dyan. Ayan. Mga ka-TNK, maging online advocate para sa karapatan ng mga kababaihan. To know more about PCW's programs, projects at iba pang mga kaalaman at impormasyon ukol sa gender and development o GAD, i-like po o i-follow, mag-subscribe at i-share ang official social media accounts ng Philippine Commission on Women na at PCW.gov.ph sa Facebook, Instagram, X, LinkedIn, at YouTube. Maaari ring sumali sa aming Viber channel. Gamitin natin ang social media para palaganapin ang gender equality and women empowerment. Ayan, Miss Sharon, ituloy pa rin natin ang usapang social media at dumako tayo sa hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
Say sa TNK question para sa linggong ito. Paano natin maisusulong ang kapakanan ng iyong sektor o grupo? Ibahagi ang inyong mga mungkahi. Ulitin po natin, no? Paano po natin isusulong yung kapakanan ng inyong sektor, no, o grupo? Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong mga mungkahi. Mag-comment na po kayo sa social media account ng PCW at PCW.gov.ph o mag-text sa 0917-845-4814. Again, that's 0917-845-4814. Babasahin po natin ang say ng ating mga ka-TNK bago matapos ang ating programa. Kaya nga po, makisali na sa talakayan natin, mga ka-TNK. At speaking of talakayan, makasama natin ngayong hapon as guest natin dito sa ating programa si Ms. Jessel Aquino, Information Officer mula sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division ng Philippine Commission on Women, upang talakayin nga po ang mga dapat nating abangan ngayong National Women's Month Pero celebration. mamaya po yan, no? Yes. Ms. Sharon at ating mga ka-TNK, magbabalik po ang ating programa. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan yan. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kayang makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim, at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin. Ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito, yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino, pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan, ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod na mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan.
Bagong buhay para sa Pasig River, bagong muka ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong ng madakalagan. Ating programang Tinig ng Kababaihan. Gusto lang po nating batiin yung mga nakasubaybay sa atin sa live stream sa Facebook. Si Miss Angie Perez Gibaga, si Miss LV Pakinggan, at si Gregory Luis Magbanwa mula sa North Mindanao Field Office natin. Hello sa inyo dyan sa NMFO. Hello po. Ayan, at makakasama na nga po natin ngayong hapon si Miss Jessel Aquino. Siya po ang Information Officer mula sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division ng PCW. Magandang hapon, Miss Jessel. Magandang hapon, Miss Honey, Miss Sharon. Magandang hapon sa ating mga taga-pakinig at mga nanonood sa Tinig ng Kababaihan. Maganda pala ang boses ni Miss Jessel, ano? Oo, minsan host yan, minsan guest. dito po sa TNK, depende yung magiging rules. Okay. Oo, sanay naman tayo dyan One-man band, diba? Okay, batahin ko na ang unang question. Natakot ako sa pagbato ni Ibato na natin. Saan at paano ba nag-umpisa ang National Women's Month celebration at ano ang kahalagahan nito, Miss Jessel? Miss Sharon, Miss Honey, at sa mga tagapakinig natin na ang celebration po sa Philippines ng National Women's Month po ay deeply rooted sa global commemoration ng International Women's Day, which is yung March 8 nga po, no? Ito po ay isang tradition or celebration po na nagmula pa sa 20th century activism ng mga kababaihan para sa pag-advocate naman po nila ng pantay na karapatan sa labor rights. So yung umpisa po natin talaga ng celebration ng International Women's Day or yung pinaka-root po kung bakit tayo nagse-celebrate ng International Women's Day ay para po sa pantay na karapatan sa paggawa. So doon po nag-umpisa lahat. And then ito po, kasi nung mga panahon na yon, pinayagan na po na magtrabaho, no? Binigyan po ng opportunity yung mga kababaihan na magtrabaho. Pero alam po natin na kahit pinayagan po sila, meron pa rin pong mga kulang, no? May mga restrictions po, meron pa rin po silang mga kailangang pagtuunan po ng pansin. And ilan nga po sa mga yon, ng mga pinaglaban po nila ay yung pagpapataas po ng sweldo ng mga kababaihang manggagawa, yung sapat na mga batas po para protektahan yung labor rights ng mga kababaihan, at syempre po yung mas maayos na working conditions, kumbaga yung makataong pagtrato po sa kanila sa workplace. And ayun po, yung activism na yon, yung protesta na yon ay mas naging intense pa po, no, na nagkaroon po nung Triangle Shirtwaist Factory Fire noong March 1911 sa New York City. Yung fire na ito po ay kung saan ang dami pong namatay po ang halos 140 na mga young women po, ng mga young women 1911 1911 po, mga young women na factory workers. And then yun po ang yung pangyayari na yun po, nagpakita po ng pangyayari na yun na may malubhang working conditions at exploitation na kinakaharap po yung mga women workers. And si Clara Zetkin po, isang German activist, and yung isang international organization po ang nagpag-umpisa. Sila po ang nagpa-umpisa na kilalanin po natin yung March 8 bilang Global Day to recognize women's labor rights, no? Talagang yung umpisa po ng International Women's Day ay para sa karapatan po. Opo, labor rights lang. Sa paggawa, labor rights po, no, na which eventually nag-inspire po siya ng mga historic events such as yung
yung strike po sa St. Petersburg in 1917 naman po, na kung saan yung 10,000 women workers naman ng textile na isang company po ang nag-spark ng Russian Revolution. So ayun po, no, Para nag-rally-rally rin sila. Parang marami pong protests, ganyan po. And after nun po, nung mga sobrang dami na pong mga protests, no, mga activism, ganyan, kinilala na po ng United Nations ang March 8 bilang International Women's Day. Kailan lang nila kinilala? March 8? Ay, yung ng UN? Opo, during ano po ito? 1917, gano'n? Hindi, after naman po. Marami pong mga, hindi po during 1917. Pagkatapos po, medyo matagal pa po. And then after po nun, nung pagkakilala po ng United Nations po ng itong March 8 bilang International Women's Day po, itong araw na to po ay para i-honor daw po, no, yung mga contributions ng mga kababaihan at i-advocate natin yung gender equality and women's rights globally. And then sa Philippines po, no, ang celebration... Oo nga, kailan nag-umpisa? Sa Philippines po, bago po ang Philippine Commission on Women, na tayo po ay National Commission on the Role of Filipino Women, and tayo po ay nabuo noong 1975. So, doon po nag-start, 1975 po nag-start ang National Commission on the Role of Filipino Women. Tayo po ay 50th year na ngayon. And isa po doon sa naging platform po, ay isa po sa naging mga projects po ng NCRFW, of course, ay para kilalanin yung karapatan ng mga kababaihan. And doon po, sa Philippines, hindi po siya isang araw lang katulad ng international na March 8 po. Sa Philippines po, meron tayong isang proclamation na nagsasabi na ang buong buwan ng Marso po ay Women's Month po, or Women's Role in History Month, no. So kasi bakit po kaya isang buwan? Baka akala nila ay dahil gusto lang natin, no. Kasi po ang first week ng March po ay yan po ang tinatawag na Women's Week. Yan po. And then March 8 po ang National Women's Day, and then ang fourth week po ng March ay ang Girl Child Week, na protection and gender fair treatment ng Girl Child Week. At ang last Monday po ng March naman ay Women with Disabilities Day. So buong buwan po marami tayong mga fino-focus na sa Women's Month. And yung celebration na to sa Philippines, hindi lang din po siya para ipagdiwang na yung mga kakayahan ng mga kababaihan, kundi talagang bigyan po natin ng atensyon yung mga problemang kinakaharap po ng mga kababaihan sa Philippines. And anchored po ito sa CEDAW, ng Commission on Elimination of Discrimination Against Women, sa Beijing Platform for Action, at ang patapos natin po na Philippine Plan for Gender Responsive Development. And yung month-long celebration po natin ay nag-highlight ng critical role ng women in nation building po. So ganun po yung history. Her story na from labor rights ng kababaihan, ngayon po marami na tayong mga karapatan na nakita na ito pala yung mga kailangan pagtuunan ng pansin para sa mga kababaihan. Ayan, nabanggit ni Miss Jessel, Miss Sharon, no, yung kahit celebration siya, month-long siya, pero ayun nga, kahit na meron ng mga batas, no, may mga convention internationally, pero marami pa ring mga issues na dapat pagtuunan ng pansin. Miss Jessel, no, nitong nakaraang taon, meron kasing tinatawag na Global Gender Gap Index, no, na parang nirarank yung mga bansa ng World Economic Forum pagdating sa usapin ng equality, gender equality. Ano po ba yung nangyari dito? Ano pong dapat malaman ng ating mga ka-TNK tungkol dun sa, kasi bumaba po yung ating global rank, no? Yan ang tanong natin. Ano na ba rank natin? Ngayon na po ba? Ngayon pong taon, 2024 po, no, ang ating ranking po sa global gender gap ay pang 25th po tayo, out of 146. 146 na. Parang umabot ba tayo ng pang-10th? Nag-umpisa tayo 6th, I think. Biro mo from 6, tapos 10, tapos ngayon, grabe. Totoo po na bumaba ang rank po ng Philippines sa global gender ranking po ng World Economic Forum. So mga hindi po nakakaalam, ang ito pong ranking na ito po, no, ay annual report na ginagawa po ng World Economic Forum para sukatin po or para i-measure ang gender equality sa bansa, at para makita po natin kung gaano na po ba tayo kalapit sa pag-close natin ng gender gap, and ma-achieve na po ba natin yung gender parity po, no? So in 2006, kung yung umpisa po ng global gender gap report na na-release, ang Philippines po ay pang-6 out of 115. And then naging top 10 po tayo for the next 12 years po. So for the next 12 years po, nasa loob tayo ng top 10. Yes. Opo. And then nung lumabas po tayo ng top 10 ng 2020 po, na naging
naging 16th po tayo. And then nung 2023 and then nung 2024 po ay lumabas po tayo sa top 20 and naging 25. Pero kahit naman po ganon, ang Philippines pa rin po ang number 1 naman sa Asia. Sa buong Asia. Sa buong Asia. Kasi ang sumunod po sa atin ay Singapore, pang 48 po sila. And then yung Thailand naman po ay pang 72. Pang 65th. So, Philippines po pang 25 and then Singapore po pang 48 and then yung Thailand po pang 65th. So, sa Asia po, Philippines pa rin po ang pinaka malapit na sa pag-close ng gender gap. And maganda pong malaman ng ating mga viewers and listeners na wala pa pong bansa ang nakaka-achieve ng gender parity po. No? And maganda rin pong malaman na pataas po actually ng pataas yung taon kung kailan natin siya ma-achieve. Sabi po, nung 2023, parang ilang years na lang sabi po nila 131 years na lang. Pero nung 2024 po, nadagdagan po ng ilang years. So 134 years pa po bago natin ma-achieve yung gender equality. Siguro beyond our din. lifetime. Siguro nadadagdagan kasi ng mga standards or yung kumbaga requirements para tumaas or yung or pwede rin yung mga nangyayari rin globally, yung nagkaroon ng pandemic nitong nakaraang noong 2020, tapos yung mga epekto rin ng climate change, yung mga sobrang lala na disaster na karamihan yung adversely affected ay kababaihan. Kaya mas lumalayo yung gap imbis na lumalapit na. Siguro rin siguro lang kasi 'di ba from top 6 tayo. Naging, ayun na, na tayo, 26, no? 25. 25. Siguro naman, dahil hindi lang po yung Asia, yung ibang mga countries, nag-angat na dun sa... Merong mabilis ng women. Yung kumbaga, naging, yung women equality, gender equality. Siguro yung ganon. Kaya bumaba tayo. Parang hindi naman natin masasabi na porket bumaba po ang ranking ng Philippines ay wala na po tayong ginawa, no? Parang naging complacent na po tayo in dealing sa ating mga issues concerning the gender equality and women empowerment. Sadya po na may mga bansa lang po talaga na parang pinrioritize siguro nila. Din nila yung kanilang. And kasi kung mapapansin po natin, tumataas naman kasi yung global gender gap po, yung itong index ranking na to po, 4 po yung mini-measure niya, yung educational attainment, yung political empowerment, health and survival, and ano nga po yung isa? Ano ba yung isa? Yung economic participation po and opportunity and so work. Kung titingnan po natin itong mga indexes na to, makikita po natin na tumataas naman po ang ranking ng Philippines dito. Sadya nga lang po talaga na mabilis yung pag-angat ng ibang. Pero yun yung challenge, I think, sa atin, sa Pilipinas. Kasi parang kilala na tayo na na isa sa mga nangungunan, parang mga pioneering pagdating sa gender equality, women's empowerment, even yung ating gender budgeting, di ba? So yun yung challenge na, teka lang, baka nagiging kampante tayo or medyo masyado tayong mabagal, parang ganon. So, yun yung patuloy na panawagan. And I think, isa sa reason, bakit patuloy tayo na nagkakaroon ng Miss Jessel, no? Itong mga Women's Month, patuloy pa rin yung yung pag-provide ni PCW ng mga technical assistance sa ating mga kasamahan sa pamahalaan, no? Para mas paigtingin pa nila ang kanilang mga gender and development programs. Kaya sobrang helpful po ng mga ganitong mga ranking, ng mga ganitong report para ma-assess natin yung mga efforts po ba natin ay nagta-translate talaga siya sa into tangible and meaningful na mga results po na nararamdaman ng mga kababaihan po. Pahabol lang, Miss Jessel, yung mga bansa ba na katulad ng Saudi Arabia, Qatar, ano pa ba, yung mga Middle East countries, kumusta naman ang kanilang gender equality? Sa kanila po baka siguro marami pa rin po silang mga inaayos po, no? Pagdating sa kanilang gender equality. Nasa taas kasi na ranking yung mga mostly European, yung mga Scandinavian countries. Pero ang alam ko parang kailan lang ang Saudi ay pwede na bumoto ang mga kababaihan. Parang kailan lang at pwede na mag-drive ng car. I think diba? Part siya ng global movement kasi. Because they're also a member of the United Nations. So I think, nandun yung call. Kasi lahat tayo, may sustainable development goals, ganyan, diba? So, globally naman talaga. Yun nga, dito natin makikita, na yung pagsusulong ng women's empowerment, ng gender equality, hindi lang naman dito sa atin, sa Pilipinas. It's a global effort po. Pero makikita pa rin natin na malayo pa
Para tayo bang Sabi nga, ilang years, Miss Jessel? 134 years na po. Mga pang ilang generation pa natin. Pero napakaswerte natin. Siguro, wag natin gamitin yung word na swerte. Napakapalad nating mga babae dito sa Pilipinas kasi nirerespeto tayo ng mga kalalakihan. Although, hindi sa lahat ng mga places. Siguro sa mga liblib na parte o lugar ng Pilipinas, nandun pa rin yung pang second lang ang mga kababaihan. Pambahay ka lang. Mga ganon Pero yung nakakatuwa na talagang, kumbaga, hand in hand, di ba? Yung babae at lalaki, di ba? Ay nagtutulungan sa isa't isa. Nabanggit mo, Miss Sharon, parang segue natin sa question number 3 natin, yung nabanggit mo. Ang tema at focus ng National Women's Month celebration ngayong taon? Yes. Opo, ang tema po ng National Women's Month celebration ngayong taon po ay anchored pa din sa ating 2023 to 2028 na recurring theme po na We for Gender Equality and Inclusive Society po. Ang sub-theme po natin ay babae sa lahat ng sektor, aangat ng bukas sa bagong Pilipinas. Lahat po ng sektor, katulad po ng nabanggit po ni Ms. Sharon. Kasi ngayong 2025 po ang milestone year natin para sa maraming initiatives para sa gender equality and women empowerment. Hindi lang po dito sa Philippines, kundi globally po. Nandito po ngayong taon ang 30th anniversary. Ngayong 2025 po ang 30th anniversary ng Beijing Platform for Action, yung ating mga Sustainable Development Goals. Ito rin pong taon na to ang ikatlong dekada po kung kailan natin parang nilunsad po or nagkaroon tayo ng Gender and Development Budget. Pang 30th year po natin ngayon. And then nandito rin po ang culmination, ngayong taon din po ang culmination ng Philippine Plan for Gender Responsive Development, ang ika-40th year po ng pagpirma po ng Philippines sa UN Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women or yung CEDAW, at ang 50th anniversary po ng Philippine Commission on Women. Kaya naman po ang pinaka-focus ng NWMC ngayong taon po ay yung mga kababaihan sa iba't ibang sektor po na lalo na po yung mga marginalized at underserved na communities po na gusto po natin na ang dami pong milestones, ang dami po nating mga sineselebrate this year, pero kamusta na nga po ba talaga ang kalagayan ng mga kababaihang nasa mga sektor na ito at talaga po bang nata-translate natin yung mga efforts natin dun sa mga mas kapaki-pakinabang na pagpapaunlad po sa kanila at nararamdaman po ba talaga nila yung mga ito, lalo po sa atin sa government agencies po. Ayan. Miss Sharon at mga ka-TNK, ang ganda ng sub-team na sinabi ni Miss Jessel para sa pagdiriwang ngayong taon na babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. So talaga namang inclusive at no women left behind. No women left behind sa ang sektor man yan. Pero Miss Jessel and Miss Sharon, pansamantala muna nating puputulin ang ating usapan para magbigay daan para sa ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madakalagan niya. Download the future. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 125,000 free Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2028. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Konektado ang buong sambayanan. Walang Pilipinong mapag-iiwanan. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Ngayong 2025, may 2,000 pamilya sa Bukawi, Bulacan na ang makakamit na ang pangarap na magkaroon ng matibay at disenteng bahay. Matatapos na ang ika-4 at ika-5 tower ng Bukawi Manor, isang 5 multi-level condominium na abot kaya ng mga informal settlers. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa bagong Pilipinas, pangarap mong bahay, bibigyang buhay ng 4PH program.
Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos with 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nakakatuwang isipin na patuloy ang paglago ng bilang ng mga turista taon-taon. Let us now go to tourism, because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Dahil sa mas maayos sa mga daan, pantalan at paliparan, mas napaganda ng Administrasyong Marcos Jr. at ng DOT ang overall experience sa mga turista. Nakapagtala ng 3.36 trillion pesos na kita ang Philippine tourism noong 2023 o 8.6% na ambag sa gross domestic product o GDP kumpara sa 5.1% lamang noong 2020 at mahigit 16.4 million na mga Pilipino ang nakinabang sa paglago ng turismo. Yan ang maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan. At kasama pa rin po natin ngayong hapon si Ms. Jessel Aquino, Information Officer mula sa PCW para sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ayan, Ms. Jessel, no? Ano naman po ba yung mga programang maaaring gawin o i-organize ng mga stakeholders natin, no? Yung mga national agencies and even yung sa local government, no? Yung sa kanilang mga nasasakupang lugar. Opo. Yung PCW po, nag-release tayo, no? Naglabas po tayo ng memorandum circular at nakalagay po doon yung mga suggested activities para sa ating mga stakeholders, no. Pwede po silang mag-organize ng NWMC themed na flag raising ceremony po, no, kung saan gamitin po nila yung platform na yon para i-share po nila kung ano yung mga activities po nila and then gamitin po nila yung all women cast na Lupang Hinirang video po, no. Tapos pwede rin po silang mag-organize ng kani-kanilang mga sariling activities po na entitled bawat sektor ng kababaihan iaangat. So sana po itong activities nila, no, sector specific po na dialogues and forums, no, pwede po silang mag-conduct ng mga workshops para sa mga different marginalized sectors. And then meron din po silang pwedeng gawin, no, gumawa po sila ng mga IEC materials po na related sa NWMC na nandoon po yung mga mandato nila and paano po nila ma-empower pa or matutulungan pa yung mga kababaihan na nasasakupan po nila, no. Pwede din po silang gumamit po ng banner as to show, no, yung support po nila sa ating kampanya po, no, for the National Women's Month celebration. Meron po niyan sa PCW NWMC webpage po sa PCW website. And yung gamitin po natin yung inyong nakalagay po para sa inyo po, no. Meron po kayo doon na ilalagyan po ng logo po ninyo. Huwag niyo pong gayahin kung ano po yung makikita niyo sa website natin, no. Meron pong specific po para sa inyo po na pang-edit po ninyo. May gumawa ba nun?
Minsan po. Nagkakamali. Nakikita po namin. Parang PCW sila. Opo. Pwede din po silang join sa #Purple Wednesday. Opo. #Purple your icon and #Purple your profile po. Ito yung mga activities po natin na kapag Wednesday po, ganito po tayo, purple na shirt, no? Purple your icon po. Kulayan po natin ng purple yung ating mga offices, no? Yung mga landmarks, ganyan. Para mag-spark po tayo ng meaningful conversation kung bakit at para saan po ginagawa yung National Women's Month celebration. Pwede rin pong gamitin or gumawa po sila ng #MNK Fridays, parang TNK po, pero musika ng kababaihan Fridays naman po. So, para nandun po, patugtugin natin yung mga empowering song galing sa Musicwana po, no? And then, offer din po sila ng sarili nilang serbisyo para kay Wana, mga services po nila na specific po para sa mga kababaihan po. And organize po sila ng activities para sa Girl Child Week every 4th week ng March and para sa Women with Disabilities every last Monday po ng March. Ano pa po ba? Gamitin po nila ang hashtag na lahat po ng activities nila, hashtag we can be equal po. And nire-remind po sana namin ang public na ang ating National Women's Month celebration po ay apolitical po in nature, no? Wag po natin gagamitin sa kahit anong election-related na pangangampanya po dahil meron po tayong sariling inilalaban po para dito. May sarili pong purpose kung bakit natin ginagawa ang National Women's Month celebration. And ito po ay para sa lahat ng kababaihan po. Ayun, maganda yung sinabi ni Miss Jessel, no, na parang dapat meron tayong mga activities para doon sa sectors. Meaning yung mga parang hindi lang to within sa mga agencies, Miss Sharon, 'di ba? Hindi lang doon para sa kababaihan within the agency. Dapat tumawid siya papunta doon sa sektor ng kababaihan na kung depende sa mandate ng agency. Siyempre kung agriculture, yung mga kababaihan na nasa agriculture, yung gano'n. Yung mga, kasi yung mga marginalized sectors, di ba, yung nasa agrikultura, mga indigenous peoples, yan, persons with disabilities, girl children, yung mga ganyan, yun yung mga, even labor, kasi part yan sa mga under the Magna Carta. Ayan, mga senior citizens, yan yung mga natin. Mga, kasi nga, ang nangyayari, kasi pagka yung ahensya, within the agency lang yung kanilang mga activities. Yun nga, tama yun na dapat tumawid sa community. Communities. And yun po yung gusto nating makita ngayon. Na yun yung focus po natin. Na sana nararamdaman po ng mga stakeholders, especially ng underserved communities at ng mga marginalized sectors, yung mga ginagawa po natin para sa National Women's Month. Kasi dito rin natin, di ba, lalo na kung ikaw ay God focal point, yung mga God focal point po natin dyan, na mga ka-TNK natin, mapa national o local government, no? Minsan pagod na tayo kakagawa ng God plan. Pero ito po yung opportunity rin para sa atin na ipaalam dun sa mga dapat nag-a-access ng programs na ginagawa natin. Yung mga kababaihan na dapat pinaglilingkuran ng ating ahensya o ng ating local government, makarating po sa kanila yung kaalaman na meron pala, may ganun palang service. At paano sila maka-avail. Opo. And yung tamang paggamit po ng God budget para sa celebration na to, na para sana po talaga nararamdaman ng mga stakeholders po natin na para sa kanila po at may nasasagot po tayo na gender-related concerns or issues po ng mga nasasakupan po natin na kung kunwari nga po sa agriculture, ano po yung mga specific na concerns po na kailangan po nilang pagtuunan ng pansin. So bukod dun sa, di ba sabi nga, pwedeng information materials. Kung meron ng program. Ngayon kung wala pang program, di ba? Kung wala pang program, parang pagkakataon din to na yung sabi nga ni Miss Jessel kanina, magkaroon ng mga forum discussion, consultation with stakeholders. Baka ito na po yung pagkakataon na mag-organize kayo ng isang mga pa-forum diyan. Tanungin po natin, ano po ba yung issues and concerns ng kababaihan sa ating sektor? Para po, yun po, sa susunod, nagagawa po tayo ng programa, masolusyonan po natin yun. Para sa susunod na Women's Month, meron na silang information materials. Uy, ito na po. Meron na kaming programs and services na talagang sadyang ginawa para sa kababaihan sa aming sektor. Totoo. Correct. Po. And gayon po, di ba, ang PCW po ay naglabas ng memorandum circular para sa paggawa po ng Estado ni Wana report. National na report po ito na hindi lang
lang po galing kay PCW, galing po ito sa mga different regions, no, na ano po yung mga nagawa ninyo para sa mga kababaihan and ano pa po yung kailangan nating gawin. And mahalaga po, no, na marinig natin sa lahat ng mga representatives na region po, ng representatives ng bawat marginalized sectors, ano po yung mga na-receive nila na efforts, ano po yung mga gagawa pa natin. And maganda po yun kasi yung Estado ni Juana report po, si Chair Ermi po, ng PCW po, ita-translate natin ito into policies. And ito po talaga yung magiging report ni PCW pagdating sa mga ginagawa po natin for gender equality. At saka ano na rin to, no, parang it will find its way dun sa mga national plans, national reports na na pagtutuunan ng pansin. Hindi lang ng PCW, kundi ng buong pamahalaan, di ba? Ayun po. Okay, para gender friendly and responsive ang pamahalaan. Ang Philippines, yes po. Ang buong Pilipinas. Yes, Miss Honey? Yan. I think sa question 5 na tayo, Miss Sharon. Actually, natakal na. Oo. Ayan na nga. Siguro sa puntong ito, Miss Jessel at Miss Sharon, no, speaking of mga tagapakinig and manonood natin, kanina tinanong natin, no, yung ating mga ka-TNK, kung ano po ba sa tingin nila yung paano maisusulong yung kapakanan ng kababaihan doon sa kanilang mga sectors. Ito, parang ano na rin to, no, isang clue. parang leads na rin para sa ating mga God focal persons ng mga national agencies, GOCCs, ganyan, mga local government units. Ano ba ang say ng ating mga ka-TNK? Yan, ready na ba ang ating technical team para sa insights? Yan, sabi po ni Christine Butay. May pa-essay si Miss Christine. Malaking bahagi para maisulong ang kapakanan ng aming sektor, partikular na ang mga kababaihang may kapansanan. Lalo na ang mga kababaihang leader, ang pagkakataon na mas marami pang oportunidad na makilahok sa decision-making process ng kanilang mga lokalidad. Yan. Sabi pa niya, halimbawa na lang ang representation bilang organization leader ng sektor at maturuan sila ng skills, hindi lang daw sa livelihood, kundi lalo't higit ang mga kaalaman sa pagtataguyod ng maayos na samahan. Yun bang equip sila with the technical knowledge to lead and eventually maipasa ito at maging mas epektibong boses on behalf of the community and the sector. Sabi pa ni Miss Christine, proper platform at chance to engage. Ang dami yung suggestion, ang dami yung insights. Sabi naman ni Gloria Madayag, isa po sa isinusulong ng mga manggagawang informal ay ang magkaroon ng batas na magbibigay proteksyon sa kanila. Batid po natin na matagal nang isinusulong ang Women in the Informal Economy Act. Ang pagpasa ng batas na ito ay magbibigay ng proteksyon at tutugon sa mga pangailangan ng mga manggagawang informal. Yan, sabi naman ni Ed Anjan Tuting. Pagdalo sa mga orientation at seminar workshop hinggil sa gender and development orientation at mga batas tulad ng Women in Nation Building Act at Magna Carta of Women. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ng kaalaman ang mga kasapi sa kanilang karapatan at magagamit ang pondo ng sektor sa tama. Okay, at sabi naman po ni Connie Salvador Malate, pagbibigay ng mga libreng pagsasanay sa mga kababaihang namumuno sa mga tanggapan ng bawat barangay upang tamang paglilingkod ang maidulot sa nasasakupan nito. Ganang suggestion din po yan. Ayan. Ayan, ano naman ang masasabi mo, Miss Jessel, sa ating mga ka-TNK before po tayo pumunta sa ating paalala? Yes. Ayun din po, Miss Honey, Miss Sharon, no? Meron talagang mga issues or concerns ang mga kababaihan na kailangan nating pagtuunan po ng pansin. And kung ito nga po na maliit na platform po ng Tinig ng Kababaihan, narinig natin na may mga gusto po silang iparating sa atin. Ano pa po kaya yung magagawa natin ng mga government agencies, no, ng mga local government units, kung nakikinig po talaga tayo sa mga kailangan po ng ating mga nasasakupan. And yun po ang panawagan po natin sa Philippine Commission on Women na talagang i-assess natin sa mga nasasakupan natin kung ano po yung mga kailangan nating sagutin ng mga gender-related concerns and issues para ma-ensure po natin na ang mga kababaihan po ay nararamdaman yung mga efforts natin and yung mga activities natin para sa kanila. Ayan. Siyempre, salamat sa ating mga ka-TNK, no? Talagang napakarami nilang insights
Yes. Ayan, at para naman, huling katanungan na lang, Miss Jessel, ang bilis ng ating time, no? Ano naman po ang mensahe ninyo sa ating mga ka-TNK? Lalo na po ngayong National Women's Month. Bago ko po ibigay yung final message ko po, no, inaanyayahan po namin ang mga ka-TNK natin, mga nanonood and mga nakikinig po sa atin sa ating National Women's Month Kick-Off Celebration sa March 5 po, gaganapin po sa Music Hall sa SM Mall of Asia. No, ito po, marami po tayong mga services, mga fun activities na gagawin at mga lecture sessions po na para ikaka-empower pa po ng mga kababaihan natin. Ang registration po ay open hanggang March 2 po. Kaya, libre po ba yan? Libre po ito. Free po. Tapos may mga services pa po kayong makukuha. Basta may time lang kayo at pamasahe papunta ng Mall of Asia. 10 a.m. hanggang 5 p.m. po. Lahat po sana ng mga kababaihang nasa marginalized sector po, sumali na po tayo sa kick-off po natin. No? Marami po tayong mga activities na nasa na inilalabas po natin sa Facebook page po ng Philippine Commission on Women. Bisitahin nyo lang po palagi nun para meron po tayo dyan yung serbisyo para kay Wana. Narinig nyo na po ba na sa March 8 po ay libre po ang LRT rides, no? Para sa mga kababaihan po. So ganun po, marami po tayong mga activities and marami po tayong mga inihanda para sa National Women's Month celebration at sana po maka-join po kayo dito. Excited na ako. Ayun po. Bukas na po ang start ng National Women's Month celebration po. Ano, sabi nga po, ang huli kong mensahe po para sa ating mga mga ka-TNK, no, na sana, sabi nga po ng aming dating PCW chairperson na ang dati din naming executive director na si Chair Remy Riken po, na ang mga kababaihan daw po, sabi niya, poor women, especially in the Philippines, suffer twice po, no, from being women and being poor po, no. Yun po, ang ganun pa rin po yung nakikita natin dito sa PCW, no. Sa ngayon po, ang mga kababaihan sa Philippines po ay nagsasuffer pa rin po, no, na may doble pa rin po silang mga pinagdadaanan po dahil bilang babae at bilang nasa marginalized sector. And yun po, kaya hindi po nakakabawas sa pagiging babae, hindi po nakakabawas sa pagkatao ang pagiging babae po, pero dahil marami pa rin pong mga opportunities na hindi nabibigay sa kanila at marami pa rin pong barriers yung kinakaharap nila, talagang gusto po natin na ma-achieve ng mga kababaihan ang kanilang full potential po. Kaya naman po sa ating mga tagapakinig at mga nanonood at mga ka-advokasya po, ang mensahe po natin ngayong National Women's Month celebration ay keep the torch burning at patuloy po nating liwanagan ng daanan patungong gender equality po. Sabi, kanina po nung tinanong natin yung history po ng National Women's Month celebration, malayo na po yung mga nalakbay natin from labor rights to gender equality po, na talagang marami po tayong gustong gawin para sa kababaihan. And patuloy lang po tayo na patuloy lang po nating lakaran na yung path towards gender equality po. Siguraduhin po natin na sa ating pag-angat po wala po tayong maiiwan. Well said. Maraming salamat Miss Jessel sa pagbabahagi ng mga impormasyon tungkol sa National Women's Month celebration ngayong taon. At sa ating mga ka-TNK, naway na-appreciate pa ninyo kung bakit natin ginugunita ang Women's Month dito sa ating bansa. Ayan, at naway maalala natin na ang National Women's Month celebration ay para sa lahat ng kababaihan from all sectors of society. Kaya mga ka-TNK, magbabalik po ang tinig ng kababaihan pagkatapos ng ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madakalagan niya. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH
sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We are creating new opportunities for the poor. Yan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos, kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices, pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na Miss Honey, meron tayong fan na nanonood sa live stream ng TNK. At yan po ay si Raymond J. Mazo, ang ating talagang very loyal fan natin. Wow. Hindi na natin i-elaborate pa yan. At syempre nanonood din si Juliet Salvador. Hello yan. po sa inyo. Happy viewing. Ayan, sabi ni Miss Juliet Salvador, no, Happy National Women's Month to everyone. Wow. Happy Women's Month. At syempre, advocates National Women's Month na makiisa sa selebrasyon sa pamamagigan ng paglahok at pag-organize ng mga activities para sa kababaihan. Yan po yung na-mention ni Miss Jessel kanina, no? Bisitahin lamang ang
2025 National Women's Month webpage sa PCW website na www.pcw.gov.ph para sa lahat ng impormasyon at mga downloadable materials na pwede ninyong gamitin sa inyong events. Makiisa na at sama-sama nating ipagdiwang ang buwan ng kababaihan dahil babae sa lahat ng sektor aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Ayan, Miss Sharon, may humabol pa. Ito yung ating mga nagbigay ng insight sa atin. Good day daw, sabi ni Ed Ann John Tuti. Oo, sana ilagay din nila kung saan probinsya kung taga sila. saang probinsya Baka sa o nasan ba sila. Kung sa Mindanao. Mga ka-TNK sa susunod lagay nyo. Watching from. Okay, pasalamatan po natin ang ating mga nakatuwang sa Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. At salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women o PCW, sa amin pong Management Committee, sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Nakasama po natin dito sa studio, no? Nandyan sila sa tech booth, and may mga nakamonitor din po sa atin online and on air. Paalam na po muna mga ka-TNK, magsama-sama po tayong muli sa susunod na episode ng Tinig ng Kababaihan. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.